City driving, madaling isingit, malakas yung hatak, at hindi pagod yung riding position. Head turner at agaw pansin sa daan, yan yung mga katangian ng motor na gamit ko ngayon. 2 linggo ko na rin ginagamit tong motor na to araw-araw. Pero this time, doon tayo sa madalas na hindi puntahan ng mga riders. Tara dito sa ilog kung saan mas masusubukan natin yung tibay at ganda ng suspension ng motor na to. May mga nasubukan na rin akong adventure scooter pero ibang klase tong motor na to. Pakiramdam ko kaya niyang pasukin kahit anong gubat o ilog na daanan. Maliit, magaan at abot na abot ko. Madaling iliko-liko. At napaka-komportable kahit nasa mga lubak. Para akong lumilipad pagka nakatayo sa motor na to. Dahil bawat piga, ramdam mo yung alis ng motor. Let us all welcome the very new from QJ Motors, ATR 160. We have here the ATR 160 from QJ Motors, and as you requested, ito yung Honda ADB 160. So tingnan natin kung ano ba yung difference nila. Sa headlight, makikita nyo agad, pare silang split type. This one has biprojector headlight, and ito naman is standard na LED siya, kagaya nung sa ibang motorcycle. Pero ito, bihira ka lang makita ng projector na headlight. Nakita ko to sa Maxi 400 and sa ADX 160. Para sa akin, mas futuristic pagdating sa headlight. Both are equipped with ABS sa harap. Pero sa likod, ang ADV 160 non-ABS, while the ATR 160 dual channel. So pati likod ABS na rin siya. And then they both have TCS or traction control system. Parehas adjustable windshield. Sa tire size naman, sa harap makikita nyo, both are 110/80/14. Clearly, the difference sa unang tingin pa lang makikita nyo na ADV 160 is still equipped with mugs, while this ATR 160, ginamitan na siya ng version 2 na tubeless rim. Kagaya ng mga ginagamit sa mga adventure na big bike like sa Venturi and sa Veloce. Suspension naman sa harap, ADV 160 has front telescopic fork, while this ATR 160 meron siyang inverted or upside down fork. Yung mga nagko-consider ng off-roading or river crossing kagaya nito, so mas capable yung bike sa ganitong setup. Although may nabibiling aftermarket, pero it will cost you around 20,000 for the rims pa lang na tubeless, and hindi pa kasama yung inverted fork. Display panel. Dito sa ATR 160, pwede natin i-connect yung phone natin, Android or iOS. Pwede natin gamitin yung mirror function. So we can use yung Waze kahit na wala tayong cellphone mounting. Clearly sa Honda ADB, simple instrument panel, hindi siya nako-connect sa cellphone. Pagdating naman sa signal lights, pares naman ng mounting, hindi siya kagaya ng ADX 160 ng Bristol na integrated, na nakalagay na rin dun sa headlight. Si ATR 160 meron siyang adjustable levers built-in to with handbrake. Then while this ADB 160 standard lever, tapos wala siyang handbrake. Parehas din silang may hazard, same positioning, magkaiba lang ng buttons dito sa right side. Kasi yung hazard nito is parang headlight type ng switch. Then yung sa ADV 160 naman is parang busina. Pagdating sa handlebar, parehas namang upright position, nakaupo. Dito sa left side ng handlebar, yung switch niya is makikita mo yung mode selector and then yung settings. Dito sa ADB 160, meron siyang separated switch na nakamount sa baba ng kanyang panel gauge. Both are keyless, so meron tayong remote sensor, fuel and seat, parehas din ng function. Yung ATR 160, meron siyang 8 liters. While this Honda ADV 160, meron siyang 8.1 liters. Kung matipid sa gas, they claim to have 45 kilometers per liter. Footboard, mas malapad yung footboard ni ADV 160 compared kay ATR 160. Mas malapad si ADV 160 by dimension, mas malapad yung kanyang footboard, also the handlebar. Parehas silang may naka-emboss na logo rito, ADB 160, ATR 160. The differences dito sa Honda, meron siyang gold color na embossed logo. Sa ATR is chrome color, tapos yung 160 na number is red. Halos parehas naman sila ng passenger foot peg. Foldable, parang part din siya ng kaha pagka nakatupi. Then suspension ng ADB 160 is Showa. Sa ATR 160, gamit niya is QJ motor. Under seat compartment, check natin. Mas spacious si ADV 160 dahil wala yung baterya niya dito sa rear part ng compartment. Dahil nga malaki yung baterya niya, 14 amperes, para ma-handle niya yung setup pagka naka-hybrid yung motor. Parehas din naman size ng gulong. Rear tire size is 130/70/13, parehas ng stock. And then tail light, design ng ADV 160, very futuristic. Makikita nyo parang merong X na logo. Sa riding experience naman, ADV 160,
2 years ko nang gamit before, very smooth yung engine. And then, itong ATR 160, surprisingly, na-feel ko rin yung pagka-smooth ng makina compared naman dun sa ibang adventure scooter na na-try ko. Sa gaan, mas magaan yung ATR 160 ng 1 kilo. ADB 160 is 133 kilo. Then yung ATR naman is 132 kilo. Seat height check, 5'4 in height, 770 millimeters. Abot na abot ng mga 5'4 or 5'5 in height. Then, mas mataas ng 10 mm yung ADB 160, 780 mm yung seat height niya. Both has 165 mm ground clearance. Then antayin na lang natin kasi alam naman natin na pag sinabing Honda, ADB 160 has built reputation over years. Then yung ATR 160 naman is bago pa lang sa market. So hintayin natin after few months na gamit yung motor na to, tingnan natin kung ano yung magiging feedback. Pero so far, so good naman. Sa speed ng motor na to, sa torque, mas malakas talaga yung torque nito. Na-feel ko yun nung unang beses pa lang na tinry ko to. It produces 16.1 horsepower, while Honda ADB 160 only has 15.8 horsepower. So very minimal lang naman, pero mas ramdam ko yung torque dito sa ATR 160. Sa off-roading or sa river crossing kasi nga naka-rim siya, mas maganda yung absorption ng impact pagka nalulubak tayo. And then, syempre, yung kanyang inverted suspension, mas maganda yung play and mas maangas para sa akin. Nahanap tayo ng maluwag-luwag soon para ma-top speed natin itong motor na to. Napakasarap gamitin, ATR 160. Abangan nyo yung mga susunod na ride ko rito and kita-kits sa daan.